yung mga nabili ko. Dati ang uso yung malaki na scratch, yung parang pa-pyramid ang dating. Parang ganito. Dito. Parang katulad nito. Di ba ganyan ang shape? Pero pang sisiw yan eh. Ang diferensya lang ng pang sisiw, masinsin lang yung ilalim. Ito yun, mga unang panahon, ito yun ganito. Mga unang model. Pero ito matagal na to. Wala lagay na mo dyan sa white para makita nila. Wala na siyang coating. Yan ang unang style. Papyramid Ano na to? niya. Sira na to. Sira na sa ilalim. Ayan, ito na yung uso. 2x2x2 na square pen. Maganda to. Tingnan nyo dito. By 2x2. Ayan o. Hindi na kailangan kasi ng masyadong malaki na pag ano yung shape, yung parang pyramid. Okay na yung ganito. Pututusin, eto na to eh. Yung space niya. oh, pag ano lang yun eh. Kaya lumaki lang siya dahil dun sa paslant niya eh. Pero oh, ganito pala ang mas effective kesa dun sa isa na yun. Oh, minimalist space saving para sa mga katulad namin na backyard racer. Ito yung pinaka-ideal. Pwede rin to sa mga malalaking manukan kasi maganda yung design niya. Compact, matibay, makapal na yung ginagamit na materyales, tapos standard naman yung coating. Tapos yung mga pinaka-joints niya, hindi na yung spiral, galvanized na parang clip, you know. Tapos ito rin 2x2x2 din to. No, dito tayo. Isa side by side natin. Ito yung plastic coated. Ito naman yung galvanized. Galvanized ito. Galvanized na ano, 2x2x2. Lago. So mamili kayo. Halos pareho lang yung presyo. Mamimili na lang kayo kung alin ang type nyo, kung yung plastic coated or yung galvanized. Na may ganito. Tapos yung joints niya spiral, galvanized din. Ang maganda lang sa galvanized, hindi nangangalawang. Ito, pag nabakbak ito, nagkakalawang. Ito, mahina to sa bilaran. Pero marami naman akong mga pena ganito na sawa naman sa bilad, pero hindi naman lumulutong kaagad. Pero syempre, kung sa matagalan sa bilad, dito ka na sa galvanize. Pero ito, mas gusto ko yung pagkakagawa nito. Itong coated kasi nakaikot talaga yung pinaka kanto niya. Oo. Tapos yan oh. Lahat ng sides niya nakaikot yung kanto. Ayun, nakita ba yung? Oo. Tapos dinudugtong nila sa mga gitna katulad nito. Iikot nila ganun, tapos dito nila dinudugtong. Wherein dito, putol yan, putol. I-weld lang. Yan, sharp ang edges niya. Lahat ng kanto nito dugtong. Tapos spiral na yan. Dugtong. Tapos kapag bago to, sumasama sa kamay yung ginamit na powder yata. Galvanize. Ngayon, kung matutukan ng manok mo, siguro, syempre, baka may masamang dulot yan sa manok. Hindi ko pa alam kasi, ayan o. Bago pa lang siguro kasi. Yan. Siguro galvanized to, tapos kinote pa ng silver para magandang tignan. Ganun siguro. Pero ako, mas prepared ko to. Itong plastic. Kasi subok naman na lahat ng mga ganito namin. Noong unang panahon, wala namang galvanized. Puro plastic coated naman. Tumagal. Yung lalagyan ako ng sisiw. Ayun ha. Ilang taon na yan. Ilang taon na yan. Oo. Kahit nabibila dyan, hindi naman din ganun kabilis malumutong yung plastic coat niya.
ito lang yung mga bagong style ngayon, mga galvanize. Marami din bumibili nito. Kasi pagkakaiba nila, ito nasa taas, ito nasa baba. Kung susuriin mo, pulido to pagkakagawa, itong plastic coated. Smooth siya, smooth, wala siyang rough edges. Pati ito, maganda yung sa mga duluhan. Talagang ano yung mga dulo. Ito, harsh ang dulo niya, harsh. Mga dulo niya magaspang. Bagong gawa yun. So, kung kayo mamimili, bahala na kayo. Ang galvanized, mas matagal lang buhay niya kumpara dito sa plastic. Kung ilalagay mo sila sa mga elements, sa araw, sa ulan, mas matagal ang buhay ng galvanized. Pero, kung iingatan mo naman, masinop ka, magiging pareho lang yan ang buhay. Tapos, ang ginagawa ko pa, bumili ako nito, 2x3 na elevated plastic matting. Patong mo dito. Napakaganda. Patong mo dito sa galvanize. Para kitang-kita, no? Hawakan ko. Hindi, yung galvanize, Ayun, ganito ginagawa ko. Yan. Eksakto lang ang sukat kasi 2x itong pareho. Malalaglag lang yan sa side kasi nga dahil sa pareho lang yung sukat. Pero syempre itatay wire sa mga dulo na kaya ganyan. Pero stopper na yun dun. Oo. Ayan. Tapos lalagyan mo ng kainan. Lalagyan mo ng kainan. Di ba? Talaga. Maganda, di ba? Maganda judge, di ba? Oo. Judge pass ba? Kung ganito yung kung gusto mo ng magandang style na nakahilera yung mga pen mo, bili ka ng elevated plastic matting tapos 2x2. Pero ito yung mas maganda. Mas maganda to. Mas bagay siya kasi green. Ayan di ba? Ang green mo inuman. Wala kang green na inuman. Meron, pero ito para contrast lang, para nakikita lang. Di ba? Mas maganda yung design nito. Let's say 10. 10 yung ganito mo. Nakahilera yan, 10. Tapos may mga laman na manok. Saan to mabibili? Nabili ko to sa TikTok. So kung gusto nyo bumili nito, puntahan nyo lang yung aming account na Barangay Donna Farm TikTok. Check nyo lang yung aming shop. Makakabili na kayo ng galvanized or coated na 2x2x2. At saka itong elevated na Yan, pati yung elevated makikita nyo rin doon. Mura lang. Walang 500 ito. 4.9. Walang 500, tapos meron pang discount kaya meron pa mga coupons. Abang-abang lang kayo. O kaya pag maraming binili nyo, may coupon kayo. Free shipping pa. May free shipping minsan. So search nyo lang doon sa aming shop kung alin yung gusto nyo. Tapos, gaano ba kalaki ito? Pakita mo. Kita nyo ba si Bradley? Malaking manok yan, ha? Yan. Malaking manok yan si Bradley. Hindi naman lang siya umaabot doon sa taas. Galvanized na. Yan, malaking manok yan si Bradley. Kahit na tumayo pa siya. Full tayo. Full niya yung tayo niya. Hindi pa rin siya aabot doon sa Bradley. Sungit na. Naipakita na namin sa inyo kung gaano siya kataas. Kung nasa loob si Bradley, kasi si Bradley mataas na manok mataas yung neck niya. Tignan naman natin sa malaking manok. Ito, kasya-kasya talaga to si Crocodile. Kasya si Crocodile. Sino? Ito naman ang titignan natin, yung galvanized naman. Kay Hawk natin lalagay. Kay Baby Hawk. Baba ka. Hawk, baba ka, bebe. Huwag na. Yan, sige. Sige. Yan. Malaking manok po yan si Hawk. Full size na manok, pero yan, ganyan pa rin siya kaganda. Makakakilos siya ng mabuti, makakapagaspas yung mga pakpak niya na hindi naaabala. Hindi rin siya aabot sa taas kasi hindi naman katulad ni Bradley na towering yung neck niya. Well, ganyan talaga yung pagmamanok. May nag-i-invest ka ng mga bagay na alam mo na mapapakinabangan mo sa iyong pag-aalaga. Pero dapat
maging observant tayo sa mga binibili natin. Yung alam natin na maganda at maayos, tsaka hindi ganong kamahal. Kung gusto nyo bumili, tara kayo sa aming TikTok account, doon sa aming shop. Doon kayo mamili, mag-grocery kayo doon. Mag-shopping kayo sa aming shop ng TikTok. Hanggang sa susunod na episode, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Dito ka na lang o dyan. Umili ka. Comment ka na. Dyan naman daw siya, gusto niya sa nakatali.